Nagsimula ang ikatlong serye sa paglaban nila sa maraming goblin. Tila sila ay tagilid sa pangyayari. Isang pagkakamali lang ay pwedeng ikaubos ng kanilang party. Kaya dapat makaisip ng paraan si Gigyo para hindi mapasama ang ginaguide niyang mga tao. Mas lalo pang lumala ang tensyon nang biglang dumating ang guardian o boss ng 4th floor. Kaya kailangan nang gawin ito ni Gigyo. Lumipat ang eksena sa mga nangyari kagabi. Nasa 2nd floor pa sila ng mga oras na ito. Lumipat muli ang eksena sa 3rd floor na sila. Pinapaliwanag ni Gigyo na bagamat malaki ang mga orc, ang mga pangunawa naman nito ay mababa kaya madali silang linlangin. Ito ay ang mga sulat ni Syumpil. Saad niya rito na magaling si Gigyo sa pag-guide, kaya pala siya ang nirekomenda ni Sukuo sa kanila. Nagtanong si Gigyo kung ano ang sinusulat ni Syumpil. Ito pala ay diary. At araw-araw siyang nagsusulat dito simula nang siya ay maimbitahan maging player. Sinabi ni Syumpil na pagkarating nila sa 5th floor ay nais niyang magbago na agad ng job. Nagtanong ang mga kasama niya kung ano ang job na gusto niya at nagtawanan ng mga ito. Isang bagay na gustong makamit ni Gigyo, ngunit parang imposible niya magawa. Ang mga orcs at goblins sa 4th floor ay hindi na ganon kadali kaysa sa 3rd floor. Dahil mas agresibo at sama-sama ang mga orcs at goblins dito. May napansin sa di kalayuan si Gigyo. Tanong niya sa sarili niya, imposible naman magkaroon ng guardian sa ganitong oras. Pero kung magkataon sila ay malalagay sa alanganin. Kaya bago pa mangyari ay pinapatigilan ni Gigyo ang kanyang mga kasama para sila ay umalis. Dinala sila ni Gigyo sa isang kuweba. Nagtanong si Syumpil kung ano yung nakita nila, isang napakalaking orc. Sabi ni Gigyo, yun ang guardian na sinasabi niya. At buti na lang walang namatay sa kanila. Ngunit si Hanol ay hindi magising. Ito pala ay nalason. Sabi ni Gigyo na magiging okay siya pag nakatanggap na ito ng antidote. Laking gulat ni Gigyo nang malamang wala pala sa bag nila ang antidote. Nahulog pala ito kanina habang sila ay lumilikas sa engkwentro. Sinabi niya na kailangan niyang kumalma at mag-isip ng paraan. Kaya naman sinabi niya na kailangan niya lumabas para magpaputok ng flare gun para humingi ng tulong. Pinigilan siya ng kanyang mga kasama pero sabi niya kailangan lang naman niya pumunta sa mataas na lugar at sa ulado naman niya ang lugar. Pinaalala niya din sa kanyang mga kasama na siya ang pinakamagaling na level 1 sa buong mundo. Medyo mahihirapan si Gigyo sa kanyang misyon, aniya, na bago ang mga galaw ng mga monsters mula nang dumating ang guardian ng palapag. Mahirap ang ruta ng kanyang nasilayan, kaya nais niya magbago ng daan. Kailangan niya makaakyat sa isang hill. Pagkatapos niyang gawin yon, babalik na siya agad sa kuweba. Kailangan lang niya makalagpas sa guardian. Ngunit hindi inaasahan ni Gigyo na nasa likod na pala niya ito. Agad niyang pinasabog ang smoke grenade. Kinuha niya ang flare gun at pinaputok na niya ito agad. Sinabi niya na kailangan niyang dumistansya sa guardian. Kailangan niyang kumalma at alam niya na may magandang daan. Ngunit, napunta siya sa gate patungong 5th floor. Pag namatay siya, paano ang kanyang kapatid at kanyang ina na may sakit? Bilang isang player na hindi man lang kaya ang 4th floor, paano pa kung 5th floor? Tiyak na katapusan ang nakaabang sa kanya pag siya ay pumasok. Pero kailangan na niya magdesisyon bago siya mapatay ng malaking orc. Kaya napagdesisyonan na lang niya na pumasok.
You have entered the first test. Checking player information. You have met the requirements. You have entered the first test room. Confirming the player's information. Unconfirmed ability discovered. You have met the conditions. Difficulty is being significantly lowered. Nagtaka si Gigyo dahil handa na siyang mamatay pagpasok niya sa 5th floor test room. Pero isang camping lang pala ang test na nadatnan niya. Bigla siyang nilamon ng dilim at may nagsalita na parang batang lalaki. Tinatanong si Gigyo kung siya ba ang kanyang master. Kailangan daw niya mag-link sa kanya. At nagising siya na nasa hospital na. Lumipas na ang 2 linggo, buhat nang siya ay makitang walang malay sa gate ng 5th floor. Sinabi ni Taishik na nakita ng mga guild ang signal na ginawa niya kaya kinalaban ng mga ito ang guardian. Ngunit hindi ito napuksa at tumakas ito. Tumating din si Shunpil at ang mga kasama nito para dalawin siya. Kausap ni Gigyo ang kanyang ina sa tulong ng kanyang kapatid. Pinili niya sa kanyang kapatid na alagaan ng kanilang ina. Pagkatapos ng trahedya sa 5th floor ay nanatili pa rin siyang level 1 pero hindi na siya ang dating Gigyo na mahina. Siya ay nagbalik sa tore. Sa kanyang pagpasok ay pinagtinginan siya ng mga players. Sinabi pa ng isa ay sikat daw siya. Akala pa rin ng karamihan na siya ay mahina dahil hindi ito makapag-level up. Kinontra ito ng isa dahil mas kilala na ngayon si Gigyo bilang The Tutorial Slaughterer.